Napakaraming OFW ngayon ang natatakot at nag-aalala kapag pauwi sa Pilipinas, lalo na sa mga viral video ngayon na hinaharang sa customs. Ang tanong nila kung ilang pirasong gold daw ba or ginto ang pwedeng dalhin pauwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay wala namang problema kung ilang pirasong ginto ang dadalhin nyo pauwi sa Pilipinas na nakalagay sa inyong hand carry or sa inyong bagahe. Basta hindi lalampas sa 150,000 in peso, kasama na dyan ang total amount of goods kagaya ng pasalubong, pati ang cellphone at alahas na nabili nyo sa ibang bansa. Kapag may mga dala-dala naman kayong medyo malalaking ginto kagaya nito, mas maigi guys na suot-suot nyo dahil hindi nakasama sa declaration ang mga alahas na suot-suot nyo sa katawan nyo. Ang kailangan nyo lang i-declare is yung mga goods or mga pasalubong at mga mamahaling bagay na nakalagay sa inyong maleta at sa inyong hand carry. Ganon din ang payo ng isang OFW na galing dito sa Dubai, United Arab Emirates na lumapag sa Clark International Airport na naharang at natanong din sa customs tungkol sa mga ginto na dala niya. Eto guys, panoorin nyo. Pero guys, wag nyo nang papansinin yung sinabi niya na wag kayo mag-fill out sa customs declaration online dahil ginawa niya yung video na ito bago pa man baguhin ang e-travel na yung e-travel QR code at customs declaration ay pinag-isa na ngayon. Kaya automatic ngayon na kapag magre-register ka ngayon sa e-travel ay makakapag-sign out or fill out ka na rin sa customs declaration. Dahil nga iisa na lang ang QR code nila. Sa may mga dala naman na mga gadgets na hindi nabanggit sa tanong sa customs declaration, kagaya ng mga drone at iba pa, doon nyo guys sa number 12 ilalagay na hindi nabanggit at pwede nyo doon i-specify. And then, ang question sa akin is, ano daw yung mga pinurchase ko na 50,000 amount. 50,000 amount nga pala yung nilagay ko sa una na yung mga goods na nakalagay doon. Basta yung pinakaunang pipilapan mo, 50,000 yung nilagay ko. And then, may nilagay ako na alahas doon. Alahas ko na, ano pangalan nito? Alahas ko na 3 piraso. And then, ayun, tinanong nila, kailangan daw i-declare ko yun. I-declare ko naman doon. Bakit hindi nakalagay doon sa aking pinilapan? Ewan ko kung bakit hindi nakalagay. And then, after nyan, OFW ka ba? OFW naman tanda kong pinilapan ko doon, pero hindi pa rin nakaregister sa kanila. So, much better sa susunod, sabi ko, na kailangan ko na lang sigurong wag na akong mag-fill up doon. Yung after ba nung e-travel, meron kasi sa baba noon, for custom declaration online, parang ganon. So, susunod, hindi ko na talaga siya lalagyan. And then, ang mga question doon is, yun nga, ano yung pinamili ko sa 50,000? Ang sagot ko is, yung mga pasalubong ko or personal needs lang naman yun. At yung alahas ko na dala is sobrang luma na. Wala na yung, hindi ko na rin alam. Nilagay ko lang doon kasi na price is $500. Dahil sobrang tagal naman na talaga yung alahas na yun. Alam niyo naman yung alahas is sobrang, hindi naman ganun kataasan noong mga panahon 2014, ganyan. Kasi mga ganung siya nabili. At sabi ko sa kanila, hindi ko na alam yung price. So, yung price na yan noon is ganyan lang. So, wala akong resibo at personal use ko din yun. Meron kasing mga tinatanong na yung mga cellphone, ganon, hindi ko yun hindi ko yun nilagyan kasi wala man ako menda ng cellphone. Ewan ko kung magulo ha, pero para sa akin siguro next time hindi ko na sasagutin yung, hindi ko na pipill upan or continue. Okay lang naman kung pipill upan nyo kung gano'n naman talaga. Kasi sabi sa akin sa custom, baka po kasi may babayaran kayo, kailangan i-declare nyo. Sabi ko, yan lang naman yung amount na dala ko at wala na akong iba pang dala. Kasi lahat ng alahas ko, suot ko talaga. Yan. Meron pa akong ibang mga alahas na suot. So much better talaga. Suotin nyo na lang yung mga alahas nyo. Kung meron man mga nagpabili sa inyo, suotin nyo na lang sila. Kasi hindi na yun kina-counted na binibilang, kumbaga, hindi nyo na i-declare kasi suot nyo. Pero yung mga alahas talaga na yun is sa akin, walang nagpabili. Pero alam nyo ba, nung last time na uwi ko, may mga alahas akong dala na mga pabili. Pero wala pa to noon, wala pa tong costume noon na yan. Ngayon na lang, nagulat nga din ako, bakit meron? At kung nakikita nyo yung nagbabiral dun sa may sa Facebook na parang nag-video siya, na may dala siyang mobile. Yun. Naranas ko yun. Almost same kami. Alam ko yung flight ko is Friday and then siya is Saturday naman. Magkasunod na araw lang yung flight namin. Same oras.
Ako natanong din ako, na-question din ako, and sabi lang sa akin is, next time ma'am, i-declare nyo po ito, baka po kasi may babayaran kayo. And then, siguro sabi ko, marami ka talagang dala, magbabayad ka talaga. Pero kung hindi naman lalagpas sa 50,000 yung mga nakalagay sa maleta mo. Basta yun lang ang question sa akin kung ano yung mga nakalagay sa maleta ko. Ang nakalagay lang naman doon is sapatos, saka yung mga bag na hindi naman mahal. Tapos mga damit na binili ko, puro damit, sapatos lang na laman nun. Wala nang ibang mamahalin, saka lotion, pabango, yun lang. Wala nang iba. Tapos noon, pagkatapos noon, yun nga, yung alahas nga na i-declare ko naman siya na 3 piraso. Sabi ko sa akin din naman yun, at napakatagal na panahon na noon ko binili. And wala naman talaga ako ng resibo noon, kahit hanapin pa nila yung resibo. And lahat ng alahas ko, lahat basta anklet, kwintas, mga singsing, nakasuot sa akin kasi talaga lagi yun. Kasi hindi mo na siya huhubarin kapag pasok ka ng immigration pa Dubai, hindi ka na maghuhubad kasi, or pagdating mo ng Pilipinas, wala ka nang gagalawin. Kaya ayun. Much better na isuot. Kung meron kayong mga alahas, isuot nyo na lang. Suot nyo na lang lahat. Para wala nang tanong-tanong. Ayon naman sa iba pang kababayan natin na naharang din sa customs na may mga daladalang ginto na marami, na kapag yung mga OFW daw na nag-iipon ng ginto sa ibang bansa, ay basta daw dala nyo ang mga resibo nito na nakapangalan sa inyo ay wala namang problema. Dahil hindi naman daw siya pinagbayad ng tax. Ang sabi lang daw ng taga-customs ay iwasan nyo yung mga pagpapadala galing sa mga kaibigan or kamag-anak na hindi nakapangalan sa inyo. Dahil posible yun daw ang pagbabayarin ng tax. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ni Kabayan para makakuha kayo ng idea. At pwede rin kayo mag-comment sa post niya. Kung may mga dala naman kayo mga cellphone na bagong bili nyo, lalo na kapag may iPhone na nakalagay pa sa box, ay kailangan nyo itong i-declare at dapat dala nyo ang resibo na nakapangalan sa inyo. Pero guys, hindi naman kasama sa declaration ang mga cellphone na personal nyong ginagamit. Yung mga bagong bili lang para hindi kayo magaya sa viral video na ito. Yan kakayandala ko kakayandala ding padala. Adwa kayo mo migpadala tita ika mo po pay Pearl. Mas maganda sana meron kasi. Pearl, sinasabat yung yung padala mo. Naman sinasabat anong tawag dito? No-hold lang kayo. Ino-hold yung mo. Iyan lang naman, ayan Ano po, kasi kumbaga, pero akong nito, pinautang ko lang ngayon para ipadala niya sa pinautang ko lang. parang tinik mo na yung responsive. Ako sinali kanini, credit card. O, ini magkano yung ini kanina? 400 dirham yan 400 dirham. Kasi opo yan mo. Opo yan peso, wala yung 10,000 ni. Wala yung 10,000 yan. Tita, pakisend ka ko yung resibo. Oo, kasi di ba sa ating mga Pilipino, yun, di ba pag nagpadala, declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nanggaling. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan. Oo, so anong ibig mo sabihin yan? Nakalagay dyan. So nanong buriyo ko nanyo rempi pagpagalan me ko nanyo la? Ko, magobra kaming masalese, kibat mo kanyan? Nakabigyo si ma'am. Nakabigyo si ma'am. Naka-live ako. Ma'am, bawal po yun ma'am. Ay, hindi bawal, marami ako nakikitang